Nakita niyo ho ba yung larawan na yan? Isa ho yan sa mga dahilan kung bakit hindi ho natin papasukin ang mundo ng politika. Diba? Hindi ho natin kayang sikmurahin yan. Pagka nakikita ho natin yan si Nicolas Torre, ang pinakaunang pumapasok sa utak natin, yung kanyang mga kataga na kakalad ka rin ko yan. Diba? Ayun, hindi naman natin sinasabi na dapat yan bastusin ni Senator Robin o kung ano pa man. Atin lang ho itong pag-usapan mga kababayan. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit bilib na bilib tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho niya hindi ho mangyayari yan kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita niyo ho dun sa zona niya, nung nakasalubong niya ho itong si Leila de Lima. Pagkatalikod niya, bigla ho siyang gumanon. Di ba? Ganon din ho kasi tayo, pagka tayo igalit, talagang mapapakita ho natin yan sa ating body language. Kaya hindi ho talaga tayo pwedeng maging politika kasi hindi ho tayo statesman kagaya nitong si Senator Robin Padilla. At yan din ho, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkagalit si Tatay Digong, makikita yan. Hindi ho natin sinasabing mali ang ginawa na yan itong si Senator Robin Padilla. Mali na ba natin statesman itong si Senator Robin. Makipagkamay ka, oo, walang problema. Diba? Kailangan mong magpakaika nga civil, di ba? Kailangan magpakita ng kahit paano i-formal ka. Pero tayo kasi, yung ginawa ng mama na yan, itong si Nicolas Torre, hanggang sukdulan ho yan, walang kapatawaran. Yung ginawa ho niya kay Pastor Kibuloy. Nakita niyo ho ang mangyari dyan sa KOGC, dyan sa Kingdom of Jesus Christ, dyan sa Jose Maria College. Napakagagandang mga lugar pinagsisira ho ng Bacolao na yan. Kaya kailanman hindi ho makakatanggap ng respeto sa atin yung mama na. Yung makipagkamay, yung biglaan na pumasok ka sa isang bulwagan, sa isang handaan, nandiyan si Nicolas Torre, kinamayan ka, ibinigay niya kamay niya sa'yo. Natural, alangan namang di mo kunin yan, di ba? Di mo naman pwedeng siya pakanya. Kung pwede nga lang, di ba? Di mo naman pwedeng gulpihin yan. Di ba? Hindi pwede yun kasi bawal yun. Kung pwede, bakit hindi? Kaso hindi nga pwede yun. Kaya hindi rin natin sinasabi na gawin yun. Pwede mong isnabin. Pero hindi mo pwedeng gawin yung mga bagay na yun kasi bawal yun, masama yun sa labag yun sa batas. Pero yung para isnabin, para maipakita mo na lahat ng ginawa nitong mama na to sa mga nakalipas na panahon na hindi ka sang-ayon, pwede mong gawin yun na isnabin siya pero huwag mo saktan, di ba? At sa pag-i-scroll ho natin sa mundo ng social media, nakita ho natin, nakatabi pa ho sa lamesa. Tayo dito sa PH Update, yung makipagkamay para lamang sa mga pumipitik at nagre-record na camera, makipagkamay ka para mapakita mo na kahit papaano i-decent ka. Pero yung makasalamuha sa isang lamesa, anak ng tokwa, ibabaliktad ko yung lamesa na yan. Babaliktad yung lamesa na yan. Yan no, sisigurado natin yan. Anak ng tokwa, sibil-sibil. Okay na yun, nagkamay tayo, pero isasama mo ako sa lamesa mo. Anak ng tokwa, walk out ang aabutin ng Bacolao na yan. Yang ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Pastor Kibuloy. Nako, babaliktad ang lamesa na yan. Hindi ho maaari sa atin yan. Yung sinabi, nagpapantig pa rin ng tenga ko mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Alam niyo ba mga kababayan, hindi ho natin kayang panoorin yung tagpo na isasakay na sa eroplano itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Noong nagyayabang-yabang yang si Torre na yan na kung saan sinasabi niya nakakalad ka rin niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ho natin kayang panoorin ng dire-diretso, parang nababasag ho ang puso natin. Kasi itong mama na to, na kung saan ni katiting na respeto hindi pinakitahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kailanman yung mama na yan hindi makakatikim ng katiting na respeto galing sa PH Update. Walang yung Torre na yan. Ayan o. Di ko alam kung anong tumatakbo sa utak nitong si Senator Robin Padilla dyan sa mga tagpo na yan. Pero tayo, personally, kung tayo, hindi naman tayo si Senator Robin, kung tayo yan, kakamayan siguro pero mabilisan lang. Alis. Pero ipagsasama kami sa isang lamesa, salamat na lang ho sa paanyaya pero ako ho ay aalis na. Eto, hindi na ho natin papanoorin ang pagsasalita nitong Senator Robin Padilla dito sa video na to dahil napanood niyo na rin naman ho siguro to. Ito yung kasagsagan ng emosyon, init ng ulo at galit dito kay Nicolas Torre. Parang hindi si Senator Robin Padilla tong nasa larawan na to, nasa video na to. Hindi ko binaba si Senator Robin. Kakampi natin yan, kapanalig natin yan. Pero yung ginawa niya na to,
ika nga talagang matinding pagtitimpi siguro, hindi natin alam, hindi natin masabi kung ano pa man yan. Pero personally, hindi ho natin kayang gawin yan. Rekta ho tayo sa interview nitong si Congressman Mike Defensor. Talagang itong si Kong Mike, lumalagari ho siya ngayon sa mga ay tanggalin na ho natin to. Nakikita ko tong si Tore na na naaalibadbaran ako baka kung ano pang masabi ko, 'di ba? Huwag mong saktan, huwag mong gulpihin, huwag mong sapakin. Pero, nakikipagkamay. Sorry. Yung ginawa mong kababuyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ko makakalimutan yan. Okay naman kahit hindi tayo magkamay. Para saan ba yung kamay-kamay na yan? Diba? Walang kamay-kamay. Visit na kamay-kamay na yan. Ito tayo. Sa pagpalagbag nitong si Congressman Mike dito kay ilang inches ba ang busoy-soy mo? Diba? Ilang inches ba? Ba't di mo masagot? Ito, sasagutin na ho niya. Game. How many inches, di ba? Bandagulan, di ba ang title? Bandagulan. Parang nagiinuman lang kayo dito. Teka lang. Game. Boss, alam mo nung araw, ikaw ang tinitingala namin. Oo, kaya ika nga ni... Noong araw yun, ang sakit nun Noong araw ibig sabihin ngayon, di na nila tinitingla itong si Montulfo. Nagpakaaso yung pinanood ko yung show nito kay Ma'am Weng Guanzon kay Malang. Oo. Dapat palitan yan yung title How many inches, di ba? Bandagulan, di ba ang title? Bandagulan. Parang nagiinuman lang kayo dito. Ang ganda ng show Pero kung hindi ka na nakapagsalita nung nagsabi siyang Aray ko! How many inches is your penis? Hindi ka nagsalita. Kasi tinanong niya sa Ang hirap nun. Anak ng toka, ikaw nag-i-interview, ikaw tinutusta. akin na Bastos din to si Congressman Mike Defensor. Bakit mo pa binabalik yan? Ika nga bangungot kay Montulfo na tanongin siya kung gaano kalaki ang kanya, di ba? mahaba. Sabi ko, gusto ko sabihin sa kanya, hindi gaano mahaba pero makapal. Ang makapal lang sa'yo, Brad, muka. Ang makapal... Bira talaga tong si Montulfo. Kaya pati mga kapatid mo galit sa'yo Di ba? Sintu-sintu ka. Tama daw. Wala ka nga dyan. Parang sardinas, ha? 555. pero viral yun. Ang ganda. Pero nakakatuwa yung show and congratulations, Tony Clint. Actually, kay Boss Mon, sinabi ko na sa kanya to before COVID pa. Sabi ko, kailangan ng marinig ka talaga kasi uso na ngayon ang kaso kay Boss Mon, kahit Facebook ata hindi marunong. Nag-usap kami. Nangyari ito, Sec Mike, nag-usap kami ni Tito Mon on this one. Palagi kami nagkumakain, nagkakape, nagrereklamo kami sa sitwasyon natin. So, yes, we wanted to be heard and to hear out, to say the things that a lot of people wanted to say. So, dito kami ngayon. Oo, napakaganda and I'm very thankful to be here. It's a honor and privilege na makasama ko ulit. Ikaw, Attorney Clint, no? Salamat, Thank you so much. And of course, the legendary Montulfo. Family friend kasi ito si Mike. Meron ako minsan na tumawag ko sa kanya, Mike, sabi ko, yung kapatid mo ba ito? Kapatid mo ba ito? Sabi niya, defensor tumatakbo ng congressman, councilor. Councilor po, that time. Hindi ako yan, sabi niya. Pero kapatid mo, mukhang mas bata ka sa'yo, mukhang mas gwapo. Alam mo sagot nito? Mas malaki naman it ko dyan. Ano mo, Tony Clint? Sabi ko, boss, ano ko yan? Kapatid ko, batang kapatid. Sabi niya, mas mukha ka matanda rito. Sabi ko, hindi, boss, kuya ko yan. Mas gwapo sa'yo to. Paulit-ulit. Sabi ko, siyempre, sabi ko, boss, mas mahaba bird ko dyan. Hindi na sila, tawa na sila. Sabi niya nakaraan, idol niya mahaba, gusto niya mataba. Pero kaya pala lakas makatawa nitong si Congressman Mike dito kay Montulfo, no? Kasi siya, tinanong na siya kung gaano kalaki kanya, di siya nakasagot. Itong si Kong Mike, di siya tinatanong, binibida niya siya. Iba ka, Kong Mike. Matindi ka. Pangatlong video mo na dito sa PH Update, kaliwat kanan yung interview mo, ha? Ibang klase ka. Pabira talaga, lumalagari.
Una kay Manong Ted. Pangalawa dyan sa Billionaire News Channel, The Spokes. Ngayon naman dito naman sa that's TNT Podcast. Ay, ano yung susunod na video natin? Si Boss Mon, tama yun. Counselor pa lang ako. From time to time, I would call him, ask for guidance. Anong tingin niya? Minsan tinatawagan niya ako. Oh Mike, ito, tama sinabi mo. O mali sinabi mo. So, very thankful ako kay Boss Mon. And of course, close ko rin naman si... Ang kaibigan ko kasi Senador. yung father niya, kasi di ba, dating journalist. Yes. At nung magkita kami, unang-una ko nakita ito Totoy na totoy pa, counselor. Nakakuha siya doon sa may... Kumakain kami, sabi ng tatay niya, suportahan mo ito ha. Tinignan ko siya, sabi ko, mahihain ka pa noon, nakaganon ka lang. Pero tinulungan mo ako noon. Oo, boss. Naalala ko yun. Pero- And thank you for that. Tito Mon, simulan ko ng tanong. Oo. May number 1 na ako tanong dito. na. Ano pa bubulahan pa tayo dyan Bakbakan lang. Ang hanahanap lang naman ng mga kasama natin dito sa PH Update. Kung Mike, bakbakan talaga. Wala naman maraming bulahan. You run as QC mayor under Partido Federal o PBBM. Yes. Bakit mo gusto siyang patalsikin ngayon via impeachment? Sa tingin nyo ba, uusad ito, parang na-box out na kayo this early? Saldi ko, as impeachment witness, how at alam mo ba kung nasaan ba siya? Okay, Attorney Clint, una yung dun sa impeachment, matagal na debate yan. Initially, hindi rin ako convince Kasi nung sinabi sa akin, sabi, let's file an impeachment, alam ko naman sa Congress, numbers game. Yeah. Pero naisip ko, tama naman. This is the only way na nagsasalita ka, nagsasabi ka ng kung ano. You cannot file a case against the president in the courts. Hindi ka pwede mag-file sa ombudsman. So the only way is dumaan ka sa impeachment process. Yes. At sabihin mo na palagutan niya itong mga ginawa or nangyari. Kung sinasabi niyang inosente siya, wala siyang alam, so be it. Pero kami naniniwala, di ba sa isang impeachment process, yun ang paniwala mo na ikaw, ginalaw mo yung budget, yung PhilHealth, grabe Yes. yan 89 PDIC. billion, 60 billion, kinuha nila. PDIC. PDIC, 107 billion. Alam mo yung PhilHealth, ang sama ng loob ng marami dyan Kasi, kunyari sa ibang bansa, pagka na-hospital ka, kahit magkano, kahit anong sakit, halos 10% lang binabayaran mo Sa Pilipinas, about 60 to 70%. Ang Wow. pagka ikaw ay na-hospital. Ang mahal. So, imbis sana yung pera, kinuha nila, pinalapad nila o pinaganda yung programa ng PhilHealth. Kasi insurance, lumalaki yung pondo, dapat yun ang ginawa nila. Pangalawa, hindi naman pera ng gobyerno yun Oo. Contribution natin yun Oo. Every month nagko-contribute tayo. Alam mo, isa pang dito sa budget natin, yung ODA, Official Development Assistance. Ito yung pondo na umutang tayo sa ibang bansa kasi masyadong malaki. Big ticket items. Yes. Ito boss, ang sama ng loob ko dyan, yung Metro Manila Subway. Oh. Dapat matapos to ng 2028. Dapat ito natapos ni BBM. Pero dahil kinuha nila yung pondo, dahil kunyari 6 trillion, sabi nila, ODA dito, kinuha nila, nilagay nila dun sa program. Grabe. So nagkaroon ng butas dito. Oh. Doon nila nilagay yung mga flood control nila. Yung mga high kickback project. Naku, hindi alam ni Montulpo yan. Hindi ba alam ni Montulpo yan? Ano pa naging kapatid siya ng mga Tulpo Brothers kung hindi niya alam yan? Hindi. Ganito kasi yan. Si Montulpo, aso ng Malacanang. Di ba? Hindi pa natin narinig na binanatan niya ang Malacanang. Ginawa niya na yun. Okay lang na mahuli yung mga high impact project. Basta mapondohan yung mga unprogrammed appropriation. Ikaw, Mike naman, oo. So, yung isa... Montulpo. Mataba daw Makapal daw sa kanya. Makapal lang mukha mo. meron bang hand gesture Makapal akin, sabi. Ang makapal lang sa'yo, Brad, mukha. Ito namang ginawa nila was, maraming unprogrammed allocation, nilagay na kagad nila doon. Supposedly ang unprogrammed, pag may sobrang pera, kumbaga sa bahay mo, o may budget asawa mo 2,000 a month. Sabi ng Mr. Uy, may sobra ako, may 500. Yun yung unprogrammed. Alika, magbakasyon tayo. Yes. Ang ginawa nila yung maraming nilagay silang pondo, ginawa na puro kalokohan, puro flood control. Nako. Alam mo, ang assessment namin is about 1.5 trillion pesos for the past 3 years. God, ang 1.5. Trillion for Pero our teka program. muna,
1.5 trillion? Tito mo, alam mo, isang senador nagsabi, sana hanapin ni Saldico yung 25 billion. Sabi ko, kung trillion na pala to, di, ang dali hanapin. Oo. Ang dali hanapin, Tito Mon. Okay, di ba exercise in futility yung ginagawa ninyo? Dahil numbers game, sinabi mo nga, numbers game itong Yes, boss. impeachment. Ba't pinagpatuloy pa ninyo? Kasi kailangan namin i-put on record. Una, hindi pa natin alam. Baka may mangyari because naalala nyo dati kay Pangulong Estrada noon, we didn't even know about it. We just filed it. Sabi namin, ito yung mga issues sa'yo, Mr. President. Maya-maya, nagulat kami. By 2-3 months, umikot na. Everyone signed the impeachment and there was a formal procedure in the Senate. Ganon din dito. We're filing with, we're putting it on record, ito yung mga panagutan dapat na mga issue. Ang isa sa mga major issue namin, Boss Mon, yung yung kidnapping kay Duterte. Kasi ang tingin namin doon, dapat si Duterte, kung merong kaso, kung gusto niyang kasuhan, kinasuhan niyo dito. But yung inaresto na siya without a warrant of arrest, kinuha niyo siya, inilipad ninyo, napakasama naman nun. Tayo nga, pagka Pilipino, nasa abroad, may kaso sila abroad, nagpo-provide tayong legal assistance dahil Filipino citizen. Ito pang tao, inilipad ninyo. Hindi ko sasabihin kung tama o kung ano yung kaso ni Pangulong Duterte, pero para siya to subject him to a foreign court na meron tayong functioning Our court. functioning. Yes. Yun ang Hindi ako doon kami naniniwala against. kasing functioning court dito kung as far as former President Duterte is concerned. Kasi hawak niya yung mga korte. Boss, nakaupo ngayon, yung kalaban nga dyan, nilipad nga siya without a warrant. Pero Tito Mon, Boom! Oh. Yan ang problema sa iyo, Montolpo. Oh. Yung nakaupo ngayon, hawak niya. Inilipad papuntang dahig Netherlands. 'Di ba? Gaya nga ho nilang palubuhin ang kanilang confidential fund para lamang isilipin yung buto-buto diyan sa Taal. 'Di ba? Ano ba naman litisin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oh, ang gameplay nila dito, ang plano talaga dito, ang game plan nila, gawin nilang okupado ang Sara Duterte na magpabalik-balik sa dahig Netherlands at di na makapangampanya. Sa gayong parahan, masasabi nila na hindi nagtatrabaho yung Ali. Wala nang ginawa kung hindi lumipad papuntang dahig Netherlands. Kaso ang problema dito, anak ng tokwa, partida, lipad ng lipad itong si BP Sara. Pero mas nagtatrabaho pa siya dito kay Marcos Jr. Di ba? poetic justice na nangyari. Nang nilipad nila, yung nakidnap sila si Rudy. Ang nangyari dito, nagalit ang taong bayan. Ito nagsimula ng lahat. Kaya na-polarize yung away Duterte-BBM. Tsaka if I may clarify, nung panahon ni Pangulong GMA, nung umupo siya, di ba kinasuhan si Erap dito? Yes. Nung umupo naman si President Pinoy, kinasuhan niya si GMA dito. Dito rin. Talaga nasa ospital, nagkaroon ng arrest. So, in the same manner, they should do that. Di ba? Hindi, pero yun naman, ibang kaso naman yung kila Pinoy at saka kila GMA. Kasi hindi ito crimes against humanity. Ito yung yes, boss. Crimes against humanity yung Anong crimes against humanity? Hindi na nga tayo kasali. Hindi tayo kasali dyan sa Rome Statute. Umalis na tayo. Ngayon, kung yung basyan ng crimes against humanity, edi isang pa dito sa Pilipinas. Ito talaga si Montolpo. Kaya ka tinatanong kung gaano kalaki iyo eh. Kasi supot na supot mga argumento mo eh. Though, hindi ako naniniwala dyan Pero, yun ang kaya siya kinidnap para dalhin sa The Hague to face trial for crimes against humanity. Pero hindi ka ba naniniwala, Tito Mon? Hindi ka ba naniniwala na pag dito hiniring si former President Duterte, wala bang hustisya makakamit yung mga nabiktima supposedly? Honestly, tingin ko nga mas kayang-kaya nila. Biruin mo dito, lumilipad ka pa, gumagastos ka pa Hawak doon. nilang gobyerno no? Ngayon, nilipad nga nila yung tao, walang walan. Di andali nilang kasuhan dito. Technically if they wanted it. If Actually, that is irrelevant, the to be decision. honest, ang nangyari doon, Tito Mon, parang irrelevant na nga na si President Duterte na andun sa Davao, di ba? Hinayaan na lang dapat nila Umugong ang pangalan after. Actually, naging relevant ulit si PRD after na nakidnap sa Diba? Naiintindihan nitong si Sir. Sa tingin ko, ito na dapat natanungin nitong si Attorney Rowena Guanzon kung gaano kalaki kanya. Ito sa tingin ko, mayroong bitaw to kasi si Montolpo walang bitaw eh.
O si Kong Mike, di naman binibida. Binibida niya eh. Oh. Boss mo na yung crimes against humanity na binabanggit na sa The Hague, tingin ko pwede naman lang itugtong kay Duterte. Utos mo yan. Yung mga naman, I mean, if that is the direction that they want, because that is also the point that what they're saying sa The Hague. Na ito Ang akin naman, panagutin siya sa Pilipinas, litisin siya. Pagka ika nga nasentensyahan siya, ngayon talaga nagpipilit pa itong mga taga-ICC na to, di bigay siya dun. Pero hayaan muna natin gumulong ang proseso dito, tapusin natin. Ngayon pagka nakulong siya dito, talagang napatunayan na mabigat yung kanyang mga kasalanan, di ba? Doon tayo mag-usap ng pagbabalik, pag-susurrender sa kanya sa ICC. Para harapin niya naman yung kaso niya doon. Kaso hindi nga siya binigyan ng pagkakataon. Yan ang malaking problema ng mga Rimulya. Kaya kahit alam nitong si John Vic na hindi siya mananalo kay VP Sara, magpipilit pa rin siya. Yun yung mga to, yung ginawa mo was a policy, ikaw nag-utos patayin. Dito, ganun din palabasin nila. If really they wanted to pursue the case. Ang tingin ko lang ayaw ng marami is, bakit mo sinubject yung tao sa foreign court? Actually, politika yan dahil noong ko pa nalaman na meron talagang warrant na si Digong. So hindi totoo yung sinasabi nitong mga Rimulya na para ito sa hustisya. Kasi ang kumakalat sa social media para daw sa hustisya. Para daw sa mga biktima. Ang binibida naman itong Simon, politika pala. Pambihira. Sabi ko sa mayroon pa nung columnist pa ako ng Abante, sabi ko, mayroon ng warrant, siguro wini-withhold lang ni BBM dahil siyempre kakampi. Pero nung binabanata na siya, pati yung sinasabing yung bangag-bangag, siguro napi ka si BBM, go signal, binigyan na ng go signal. Yun na nga. Actually wala pa. Kahit ang ICC sinabi nila, di ba? Na yung ura-urada yung yung pagpa-file ng warrant. 'Di ba? Tapos maya-maya binigay nila kasi ang nagbigay ng ideya si Executive Secretary Lucas Bersamin mismo. Pagka pinadaan sa Interpol, wala silang magagawa. Kaya yung ideya, yung group effort talaga nanggaling sa administrasyon, hindi galing sa ICC. Ganun na nga nangyari, and I think, boss mo, Attorney Clint, ang nangyari pa sa investigation, I think 5 years after. Because nawala tayo dun sa Daig, ICC 2017, if I'm not mistaken, 2018. They started the investigation again, 2023. 5 years after. 5 years after. Sayang, kasi ang dami naman nila pwedeng i-issue Di ba? Ini-issue nila kay Pangulong Duterte yung pati yung Farmally, pati itong ganito. Yes. Napakasakit kasi na para sa Pilipino, kahit na ano pang kulay mo, yung bang isubject yung isang tao sa banyaga. At magiging mo yung mga sundalo, naiinis doon sa ganun. Tsaka I think kung totoo yung Farmally na issue, kung totoo vulnerable sila doon. Kasi actually may numbers may document trail, may paper trail yun Ba't di nila pinurso yun? Hindi naniwala ang taong bayan yun sa Farmally. Hindi ba naniwala? Dahil kampi sila kay Digong. Tandaan mo si Digong, sabi ni Digong dahil kay si Dick Gordon nag-iimbestiga ng Farmally. Huwag ninyong iboto yan. Hindi siya na re-elect si Dick. Pero had Gordon. they pursued this case, maganda yung na-develop ni Dick Gordon na kaso. Actually, maganda legally from a legal standpoint, ito a very strong case. Parang, di ba, parang kung gusto pala nila, dapat hindi na lang kinidnap si Digong. Marami pa silang pwedeng gawing Laging issue. relevant tuloy yung issue. Laging relevant tuloy. Ngayon, boss, yung corruption na pinag-uusapan natin, nung una naman, hindi ako naniniwala na involved si BBM nung una. Nung magsalita si Gutesa, Yan. sabi ko, nag-deliver ka ba kay President Marcos sa bahay niya? In fact, Marcoleta was beside me. Sabi ni Senator Marcoleta, "Uy, teka, huwag kang magsalita pag hindi totoo Saka ayoko nang idamay ang Pangulo." Sabi ni Gutesa, "Sir, wala po ako. Wala po akong alam na nag-deliver kami kay BBM." Yan Antikler Unang paglabas niya, walang Marcos Jr. Nung nagsalita si Zaldico, doon lang nakaladkad ang pangalan nitong si Kong Mike, itong si Marcos Jr. It was only when Zaldico came out na sinabi niya, ito yung delivery ko. Ang tali. Oo, yung 25 billion. Tapos in-explain niya ulit yung sa Tamarind, yung pinag-usapan ngayon. Sabi niya, nagpa-deliver daw si Jojo Cadiz ng 200 million, tapos 800 million. Tapos,
andito nga boss yung kopya ko eh. Yung SARO ng unprogrammed allocation, Oo. February lumabas. Grabe. Ang aga-aga nun eh. Dapat mga December yun lumalabas. Ipaliwanag natin sa tao, ano ibig sabihin ng SARO? Okay, yung SARO po, ito yung parang nilalabas na ng pondo ng gobyerno. Sabi nila, ito may pondo na tayo, pinopondahan ko na itong proyektong to. Yung unprogrammed funds, pinondohan. February. Yung unprogrammed allocation yung binanggit ko kanina, kung ikaw ay may budget sa bahay, sa atin po, 6 na trilyon. Oo. 6.1 trillion. Ngayon, pag may sobrang pera, Yun ang pwede. yun ang unprogrammed. Yes. Ito may hawak tayong dokumento na talagang unprogrammed, nilabas na February. Nung tanungin si Saldico about 100 billion, every year since 2023, 24, 25, 100 billion pinapasingit ni Presidente. At umutang tayo para tustusan tong unprogrammed funds, di ba? Kasi Yes. galing sa utang yung pera na inugot iba doon. Yes. PhilHealth, PDIC na Yes. pera, tapos pera sa pagkakaintindi ko, yung PDIC, PhilHealth at saka yung pera na nakalaan talaga sa proyekto like yung Yes. Metro Manila Subway, Yes. hinugot nila yung pera doon, nilagay sa unprogrammed funds itong flood control. Yes. Alam mo, Tony Clit, nung pinag-uusapan namin yung ilang former cabinet, Yeah. sabi lang, galing nito, no? Parang galing. Sabi ko, walang magaling. Sabi na, bakit? Wala lang silang pakialam. Oh. Ito yung mga listahan ng budget. Andito yung program, unprogram. Ito yung pondo nila. Basta lagay lang sila ng lagay. Oo. So wala na tong determination kung may extra pera tayo Kasi sa bahay. sinabi mo nga na ang project na unprogrammed funds na ito, ang dali kulimbatin ng pera Hindi dito. libatin. So para maintindihan ng mga nanonood at nakikinig, sa isang bahay, sasabihin mo dun sa asawa mo, oy, eto pamalengke natin. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, tapos ito, panggas. So ito, basic. Ito na yung programa mo. Tapos sabi ng asawa mo, o sige, pagka meron tayong extra pera, magbakasyon tayo, manood tayong sine, bumili tayong damit. Ang ginawa ng asawa mo, bumili ka agad ng damit, bumili ka agad ng pansine, bumili ng kung ano. Etong mga pangangailangan na dapat, Hindi nangyari. ginawa. Yan yung nangyari sa budget natin. So, Pangalawa, ngayon ko lang boss nakita. Nung congressman ako, sabi noon sa kongreso, huwag kayong makialam sa National Infrastructure Program ha. Dahil kayo, hindi namin nakikita yung nakikita nyo sa distrito, bibigyan namin kayo 70 million. yes. 40 million sa infrastructure, 30 million sa mga ospital, Oo. education, AIDS. aid, Oo. okay. So wala kaming, tinitingnan lang namin yung National Infrastructure Program pero hindi kami nakikialam. Alam mo boss, ginawa ni Yusek Cabral, itong ginawa na nila Secretary Manning Bunoan. Congressman, tigto 2 billion kayo sa distrito. Wow. Anong mga project ninyo? Wow. Kaya na-sacrifice yung National Infrastructure Program. Yung Panay Guimaras Road, I mentioned it, no, sa atin yan, sa probinsya natin. Oo. Ayan, matidili yan. And based from, iba, yung kami ni Congressman Elisa, we were discussing this, parang ang penalty natin. So I think the total program is about 1.4 trillion para sa anim. Yung Laguna Lake, Yes. yung Metro Subway. Metro Subway, yung Clark to Manila na train, Panay Bacolod. Panay Negros. Panay Negros, yung train going to the south. Yes. About 1.4 trillion. Ang penalty na ata natin as of now magiging 400 billion pesos. Penalty Grabe. for what? Dahil hindi natin nilalagyan ng pondo at meron tayong inutang for that. Grabe. Saan Our natin, expense saan yung natin nakaw. inutang ito sa foreign... For example, boss, yung Metro Manila Subway, JICA yan. okay. Japanese. So sabi ni Japanese, JICA, okay, gagawa tayo ng subway, Metro Manila. Sabi ni DOTR, gawin natin to. Ang tagal na aral yan. O di sabi ng Japanese government, eto, papautangin namin kayo. Ponduhan. Namin kayo. Pero maglagay kayong counterpart. Yes. Yung counterpart, di natin nilalagay. Ngayon, na-delay na yan. Magkakaroon ng penalty yun. Yun ang nagkaroon Ang ng estimate penalty. namin dun sa Metro Manila Subway, 100 billion penalty. Sino magbabayad ng 100 billion? Tayo. 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 Oo. At saka sayang. This should have been a legacy project Yeah. of the BBM administration. Bakit hindi nila Yeah. ginawa? Oo. Buwis na naman natin, VAT natin, lahat. Bili natin ng toothpaste, papunta sa bayad ng penalty. Yes. Kaninong administrasyon ang mas corrupt? Yung kay Digong o yung kay BBM? Kay Digong ang mas kurap. Kasi yung mga oligarko noon nagbabayad ng buwis. Kasi walang flood control issue noon. Di ba? Mga pumaplakda sa kalsada, yung mga durugista at tulak.
kay Digong ang corrupt. Boss, let me explain yung mga kaso. Nung kinasuhan si Presidente Estrada, I think yung case na doon was about 4 billion pesos. Pero, marami doon sinasabi lang, weteng funds, kung Yes. ano-ano. Oo. Ang totoo lang pera ng gobyerno that Sa outside time. government yung pera na yun. Yes, Yung pera oo. na yun galing outside sources. Mga wedding. Sabi, outside oo. sources. So, ang sabi nila, ang ginalaw daw ni Pangulong Estrada was 150 million pesos. Isama na natin si Digong kasi ang gustong marinig nitong si Montulfo, Digong eh. Yung tobacco excise tax. Okay, yes. Digong Chavit. Nalala ko Doon yun. sila nag-away ni Chavit. Oo. Nung panahon ng Pangulong GMA, nung makulong siya, ang case niya was 360 million pesos. Wow. Ito yung PCSO funds na malayo sa kanya. Tapos parang nag-note siya ng, nilagay lang niya, okay. Footnote. Okay. Nagkaroon ng resolution yung board, naglagay siya ng okay, parang ganun lang. Kinasuhan siya doon. Although, acquitted siya doon. Dito, boss, isang deliveran, 1 billion, 800 million. Yung sabi ni Saldi, one-time deliver, 25 billion. Tapos, kinorek. Sabi ni Senator Ping Lacson, hindi yan totoo. Ang nag-deliver si Bernardo. Sabi ni Bernardo, opo, ako nag-deliver 8 billion. Ibang klase ngayon. Ibang klase. Ibang klase Ibang ngayon, klase. boss. Pero yung panahon daw ni Digong, ganun din o mas malala pa dahil ang Teka lang, yung mga allocable lumabas lang yan sa panahon. Ay, teka. Ito si Montulfo eh. Kung Digong siya ng Digong sino-sino binibida. Ito na, panoorin na natin. Ito mga kababayan, galing na mismo doon sa hearing nitong si Pinky, di ba? Ito, kung tawagin ulin nila ito straight from the doggy's mouth. Ito tayo kay Pinky. Joseph Bernardo, in your 40 years, sinong sekretary nagsimula itong allocable? Nung naririnig ko po yan, nitong panahon na ng nung dumating po si Secretary Bunoan, Nako, pagdating ni Secretary Bunoan, na-appoint yan panahon ni Marcos. Mga allocable, ulitin natin, mga allocable, game. Joseph Bernardo, in your 40 years, sinong sekretary nagsimula itong allocable? Nung naririnig ko po yan, nitong panahon na ng nung dumating po si Secretary Bunoan, kasi we were here hanggang 2022. Wala kami narinig na allocable. Yes, Yun ang problema. Pero dito kay Montulfo, si Pangulong Duterte pa rin ang kurakot. Palakpakan natin. Itong walang bitaw kay Atty. Rowena Guanzon. Ang bira talaga tong si Montulfo, game. nag-umpisa yung flood control scam, panahon ni Digong eh. Boss, nag-agree ako doon siguro. Sinasabi ko nga madalas maraming mga contractors, kanyari sila Saldi, Huwag mong agrihan. Tatawa ang niyan, di ba? Huwag mong agrihan. Ito naman si Kong Mike. Linatag ko na nga yung yung ebidensya. Noong panahon ni Tatay Digong, walang allocable. Walang issue ng flood control. Di ba? Ang mga gumuguhong flood control, kailan na itayo? Pagpasok ng administrasyon, 2022. 2022, pataas, lahat yan sigurado falsipikado. sinasabi na si Engineer Congressman Garjola. Yes. Garjola. Noon pa naman sila contractors. Yes. But they had their small niche somewhere. May mga gano'n sila. Ngayon, boss, ang naging organized. From the top, inaayos nila yung pondo. Ito ang leadership fund. Ito yung pondo natin. DPWH, ito, magkano amin dyan. Ganito. Tapos naging 25%. Wow. Kahit sino. 30% pa raw eh. 30%. Tito Mon, ako I agree, no? Corruption has always been there. Always been there, di ba? But meron naman, andyan naman yung wheels of enforcement sa gobyerno ngayon eh. Di hanapin nila yung ebidensya on the way back kay Duterte and kay Correct. kay Noy na time. Kay Oo. corruption was always been Correct, tama itong si attorney. Pero wag sabihin kagad nitong itong nabugbog ni Raymar Santiago na panahon lang ni Digong nag-umpisa lahat ng issue ng flood control. Urur. there. But hindi naman pwedeng, marumi kami ngayon kasi marumi naman dati. Labasan yun na ebidensya kasi lahat ngayon na witness mga testigo, ang pinag-uusapan talaga yung corruption ngayon. Tsaka yung which is in the billions. Tsaka Atty. Clint, ang nangyaring Trillion na nga eh. Magaling tong si Atty. Clint. Palakpakan natin tong si Atty. Clint. Pero yung aso ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. na si Mon Gulpe. Wala ko talagang bitaw. ito ang budget natin ha. Gagawin ko yung flyover ng Ateneo. Gagawin ko yung C5 in my district. So okay, hindi namin na. Ngayon ang ginawa, hindi.
ito yung inyo. Kukunin namin to, o bilhin nyo yung pondo, 25%. Manny Bonoan, may sariling pondo, o bilhin nyo 25%. Ano ibig sabihin ng bilhin nyo ng 25%? Kasi ang nangyari sa kanila, kunyari meron akong hawak na leadership fund of 100 billion. Kunyari, congressman ka. You want 1 billion worth of projects. Bilhin mo, 25% mag-down ka na. 25%, bilhin mo yung project para mapunta sa'yo, pero bayad ka ng 25% upfront. Kaya, Or mag-commit ka ng 25%. Hindi, di ba ang sabi ni Bernardo, nila Alcantara, binibili talaga. advance bayad ka agad eh. Grabe. Sabi ko nga boss kay yung makasama ko secretary, yung si Secretary Esper, nagkikwentuhan kami. Sabi ko, Manong John, ilang taong ka ng secretary? Sabi niya, nag-serve ako ng National Security Advisor, Chief of Staff ng Armed Forces, tapos Defense, no? So marami siyang sabi ko, nagkamali ka. Nag-DE ka na lang pala dapat. Bilyon-bilyon ka na. Ito, example, Attorney Clint. Henry Alcantara. Okay. Nag-surrender ng DE. pera. DE. District Engineer. Yeah. Ang sinuli niyang pera is 180 million. Wow. Tama? Kulang yun. Boss, ang pondo niya since 2022, if I'm not mistaken, hindi ko alam kung 23 to 22 or 23, pero total of 60 billion pesos. Panalo. Ang sabi niya, ang nakukuha ko ay 8%. Wow. Okay. 8% of... That's 2.4 billion, is it? 4.8 4.8 billion? billion Wow. pesos. Grabe. Pero, meron pa siyang share sa Bids and Awards Committee. Siya pa yung mismong contractor ng project. So, ilagay na lang natin sa 10% ang nakukuha niyang malinis. That is 6 billion pesos. Isipin mo na magkano nakukuha ni congressman. Oo. Pero Iba rin yun. yung kay Alcantara kasi, nagbigay siya ng pera eh. Nagsoli siya eh. Ang sinod niya, 180. 180, lit-lit. Pag kinumpara mo dun sa nakuha Sa niya, nanakaw. 6 billion pesos. Then, let's talk about the elephant in the room, Tito Mon, ha? Palagi naman pinag-uusapan, 25%, ganyan-ganyan, mga congressman and everything. Paano na mangyayari sa impeachment mo ngayon? Sila ang mauungkat dito pag natuloy ang impeachment mo kay BBM because at the end of the day, sila ang nagpupondo eh. Tama. Well, ang nagkamali kasi si Presidente, and everyone's been saying it, meron siyang president's budget. Yes. Nagsasubmit siya ng budget niya, ito yung mga kailangan natin gawin. Guguluhin nyo ng Congress, iibahin yung buong budget niya, pinipirmahan pa rin niya. Ang diversion sa kanya, yun nga, yung 1.5 Ano ibig sabihin trillion. hindi niya alam? Ganun ba? Plausible deniability. Hindi ko alam eh. Paano? Kasi president, kasi kung ako siguro Wala ka presidente, bang di ba? technical assistant na Ano ba ang magsasabi mga sa'yo? legacy na project na pwede kong magawa? Meron akong 6 o 10. Hindi ko yan papabayaan. Gusto ko ng housing para sa mga taga Maynila. Kailangan ko ng 3 billion, 5 billion. Titingnan ko yan sa budget, nandiyan pa yung programa ko. Of course, baka hindi niya mabasa yung buo. But naalala nyo, boss mo, no? Attorney Clint, sabi niya, aayusin ko yung productivity ng agrikultura, maglalagay ako ng irrigation. Ano nangyari? Yun na nga eh. Nasa agrikultura din ako eh. Yun na nga eh. Nasaan na yung irrigation na yun? Ano nangyari? So, sumakatwid. Kaya ka nagpa-file ng impeachment. Dahil nakikita mo lahat ito. Yes, because ang nakalagay sa, di ba, sa isang political exercise, ang sinasabi, the president cannot anymore function. Ang business, walang tiwala. Yeah. Tapos, ginipit pa ng BIR, di ba, yung LOA na sinasabi, yung smuggling ng mga pagkain, kaya ang tataas ng presyo, yung PhilHealth na ginawa, yung patuloy na ginagawa sa pondo. Ang pananaw ko dito, panagutan mo to, Mr. President. Grabe na itong nangyaring to. Mukhang may Panagutan mo live to, questions tayo Merong talagang kargada itong si Congressman Mike Defensor. Kaya nga sabihin, panagutan mo to, Mr. President. Saludo, dalawang kamay kung Mike. Anong Live question. live questions? Yun. Pupunta, ito galing kay JC Avendaño J6Y. Pupunta ba si Mike Defensor doon ngayon para mag-file ng reklamo laban kay BBM? I mean, going to Congress siguro. Yes. Actually, sa totoo po, nasa meeting ako kanina, pero dahil si Boss Mon tsaka si Attorney Clint ang nang-imbita, tumakbo ho ako dito. Pero ang katotohanan nun, nag-uusap kami kung anong gagawin. And let me just explain kung bakit to. Kasi, nag-file si Attorney De Jesus Yes. nung Tuesday. Tuesday. Ngayon nag-file kami nung Thursday. Wala nang kwenta yung final niya na impeachment. Wala. Was that to bar you, yung one impeachment rule? Yes. Yun ang paniwala ko. Initially, Attorney Clint, I didn't want to react. Ngayon, yung kay Attorney De Jesus,
ginawa nila, pinapunta na nila sa speaker's office, nirefer na nila. Kagad. Oo. Kami, boss, nagpunta, hindi tinanggap. Yeah, nagtataka ako bilang abogado. Receiving lang naman. Ba't hindi ni-receive? Hindi ni-receive, hindi tinanggap. Kung nandun si Ma'am Buena Guanzon, baka nagkagulo-gulo pa rin. Ano? So, nung hindi tinanggap, ang tinanong kagad ako, magpa-file ka ba? Sabi ko, kung ako, ayoko na. Kasi, para ko nililegitimize yung pag-file nung nauna. Ngayon daw, nag-file ang Makabayan, tinanggap. Ang thinking ko kasi, parang karera ng kabayo. O sabog. Karera ng kabayo. Ang ginawa, tinali yung paanong mga kabayo nyo, tapos sumama kayo sa karera. Pero nakakatawa dito, Sec Mike, ha? Yung una impeachment complaint, bago nila nadinig yun, sinabi na ng isang congressman Adyong, sabi niya, useless, walang kwenta ito. Yun. Sabi niya, wala yung kwenta ito. Walang issue itong burning fort. So, di ba doon pa lang na-prejudge na walang kwenta? Ano ba ibig sabihin nun? Pag invalid yun, yung second complaint, papasok? Ganun ba? Supposedly, ang sabi na sa Ligang Batas, and this was clarified in the Supreme Court ruling. Yes. Kasabi nung kay Inday Sara, okay, political yan, okay, legal yan, but more importantly, that is a constitutional process. Yes. Mandated niya, sabi niya, 10 days, ang speaker kailangan iba to sa plenary. After 10 days sa plenary, dapat in 3 days, within 3 days, i-refer nyo sa justice. Pag na-refer na sa justice, yun na yung first, na-initiate na, impeach na yung presidente. That's the cut-off period. Yes. Ngayon, ang problema namin, itong isa ni-refer na kay speaker. Kami binlock no Thursday. Pag nag-file si Makabayan Black, hindi nila ni-refer kay speaker o hindi nila binigay kay speaker kahit sa opisina, wala na. No point. Ako kung Mike, para sa akin, si Mike, para sa akin, kung invalid, wala, on what authority na tumanggi ang office ng SecGen? Tama. Oo, di ba? Number one, wala siyang authority. Yes. Para sa akin, kung wala siyang authority, di dapat hindi considered na dapat considered received yun because they were impeded the at least the filing, the submission of the complaint. And we were able to document it. Yes. Receiving Receiving lang yun. picture namin. Wala siyang authority to say no. Wala. Sabi ni Attorney Salonga, yung executive director, Sir, sorry, I'm not authorized. Sabi ko, pwede bang yung sa receiving area nyo, pa-receive ko? Hindi ko pwede, walang magre-receive. Sabi ko, di ba kahit sa government office, kung may reklamo ka, may problema ka, you write a letter, they will receive. Ito, ayaw. Dapat may authority to say no. Di ba? Yes. So, wala. Sabi na sa Ligang Pag Batas, invalid no. yun, pag invalid ang denial na yun, dapat pwede nyong questionin yun. So, pag ang danger naman dito nga, pagdating ng committee, kay speaker, nilagay sa plenary, binigay sa Committee on Justice, kahit na mag-file ka pa, wala. Hindi nila take up kasi hindi, nauna to Pero nagsasabihin nila sa Sila amin. na mismo nagsabi walang kwenta yung unang impeachment So yes. parang lumalabas na parang totoo nga yung sinasabi na may nag-file lang nauna, panggulo lang. Para lang hindi mabulabog, para hindi makapag-file yung mga lehitimong nagfa-file talaga. Ito pa, Attorney Clint, tapos mo na, dapat si spokesperson Claire De Castro sa turuan mo. Gano'n mo, sagot niya patunayan ni Defensor na yung first impeachment hindi ay scam. Sabi ko, paano ko kaya patunayan? Di ba kung spokesperson ka sabihin mo kagad, all three, no basis. Dahil the president, kung ano sabihin niya. Ako pa daw mapapatunay na hindi scam yung dapat dibatiin niya si Kung Adyong kasi si Kung Adyong nagsabi nun dapat dibatiin niya. Di ba sila na magdebate dapat? Bakit ikaw hindi na-target ni Auntie Claire? More live questions. Kung manggagaling lang din naman yan sa mga aso nitong si Montulfo, wag na lang ho. Kung gusto niyo panoorin ang kabuuan ng interview na yan, kung may punta lang ho kayo dyan sa TNT Podcast. Tito Mon and Torny Clint. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Palakpakan natin itong si Torny Clint at itong si Congressman Mike.